Pagkatapos ng labanan sa Black Death Alliance, sinimulan ng pamilyang Tang ang pagpapanumbalik ng kaayusan sa magulong Sichuan. Samantala, sa Xunyewei, sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng demonic cult na nagnanais lumusob sa Central Plains. Ang tanging humaharang sa kanila ay ang Conan sect, na kasalukuyang nakikipaglaban ng matindi. Pinangungunahan ito ng isa sa mga matatandang elder na kilala bilang Demon Immortal Gagon, ngunit tatawagan natin siyang Scarred Face. Siya ay isang master sa Fire Realm at kilala sa kanyang malulupit na teknik. Siya ngayon ang nagsisilbing haligi upang pigilan ang demonic cult. Gayunpaman, ang demonic cult ay may napakalawak na puwersa, halos kasing lakas ng 9 na sekta na pinagsama-sama. Tingnan mo ang taong ito, mukha siyang bersyon ng All Might mula sa My Hero Academia. Tatawagan natin siyang Frog mula ngayon. Dahil sa dami ng kanilang puwersa, unti-unti nilang napalalakas ang kanilang panig laban sa Conan sect. Hanggang sa dumating si Genzi kasama ang mga reinforcements mula sa Tang clan. Tingnan mo naman si Fatty, halatang kailangan niyang magbanyo agad. Dahil sa malalakas na master mula sa pinagsanib na sekta at mga Fire Realm Masters, napilitan ang demonic cult na pansamantalang umatras. Ang pinag-isang puwersa nina Genzi, ang tiyuhin niya, at Scarred Face mula sa Conan sect ay napakalakas, kaya nagsimulang pumabor ang balanse ng digmaan sa mga puwersa ng kabutihan. Ngunit gaya ng inaasahan, may mangyayaring kakaiba dahil masyadong maayos ang mga bagay. Isa sa mga elder ng Tang clan ang nagtaksil sa kanila, nilaso ng sinumang tumutol sa ideya niyang pagtaksilan ang kanilang grupo. Nang malason si Snoop Dogg, sinabi niya sa elder na mas masahol pa ito sa damo na hinihit-hit niya. Si Harry Dog ang naglason sa kanya, kasabay ang dalawang mga tagasunod niyang kalahating baldado, na tila nagyayabang pa na parang siya'y isang malaking tao. Si Harry Dog ay tumahol at nagngalit ang mga ngipin, humihingi ng paumanhin sa ginawa niya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon dahil wala raw dapat dalawang pinuno sa iisang grupo. Samantala, sa Tang clan, sa isa sa kanilang mga kwartel, rinig ang malakas na tunog ng mga martilyo sa bakal. Ito ay si Mini Chad, abalang-abala sa pagbuo ng isang sandata. Habang nakatuon ang lahat ng atensyon niya sa paggawa nito, naalala niya ang nangyari noong nakaraan. Lumapit si Yunming sa kanya at inalok siyang maging panday para sa Tang clan. Sa narinig, napanganga si Mini Chad, hirap tanggapin ang alok. Pawis ang tumulo sa kanyang mukha habang sinasabing isang karangalan iyon, pero may isang problema siya. Naging mausisa siya tungkol sa Demon Slaying Sword na minsan na niyang ibinigay kay Yunming. Nabigla siya nang marinig mula kay Yunming na ang espada ay nasira. Sa narinig, tila naging mini Barbie, si Mini Chad, nangislap ang kanyang mga mata. Bagamat nalungkot siya dahil ang huling obra ng kanyang master ay nasira, sinabi niyang natupad ng espada ang layunin nito hanggang sa huli. Ipinagmamalaki niyang naipadala nito ang leader ng Black Death Alliance sa kabilang buhay. Sinabi ni Yunming na ang espada ng ganoong kalibre ay gawa lamang ng isang bihasa na katulad niya, kaya personal siyang lumapit upang kunin siya bilang panday. Bago magsimula sa paggawa, gusto munang ipakita ni Yunming ang isang bagay. Sa manor ng Tang clan, ipinakita ni Yunming ang Horn of Lizard. Laking gulat ni Mini Chad sa nakita. Sinabi ni Yunming na mahaba ang paliwanag tungkol dito, kaya pinaikli niya, ito raw ang sungay ng isang mahiwagang nilalang. Sinubukan ng mga panday ng Tang clan na gawing espada ang sungay, pero kahit gaano kataas ang init ng pugon, hindi nila ito natunaw. Dahil dito, naisip ni Yunming kung kaya ba ito ni Mini Chad. Nag-alinlangan si Mini Chad at mukhang nalito. Tinanong siya ni Yunming kung ano ang problema. Humingi ng paumanhin si Mini Chad at sinabing napaisip lang siya. Ipinaliwanag niya na dahil ang sungay ay nagmumula sa isang mahiwagang nilalang, ito ay nagtataglay ng espiritual na enerhiya, kaya hindi ito maaaring ay proseso gamit ang karaniwang pamamaraan. Ang tanging paraan para magawa ito ay ang paggamit ng malamig na proseso imbes na init. Bagamat tila kabalintunaan, ipinaliwanag niya na sa mundo nila, ang prinsipyo ng yin at yang ang gumagana. Kung ang metal na yang ay pinapanday gamit ang apoy, ang yin na katulad ng sungay na ito ay maaaring tumugon sa malamig na proseso. Naisip ni Yunming na subukan ito.
Balak niyang gamitin ang malamig na enerhiyang nakolekta niya mula kay Miso. Habang iniisip si Miso, napagtanto niyang hindi pa niya ito nakikita simula nang siya'y bumalik. Pinagdesisyonan niyang bisitahin ito pagkatapos niyang matapos ang trabaho. Sinimulan ni Yunming na ilipat ang malamig na enerhiya sa sungay. Napakalakas ng malamig na enerhiya kaya kalahati ng silid ay nagyelo, ikinagulat ni Mini Chad. Hindi siya makapaniwalang gumagana ang proseso. Tumutugon ito sa malamig na enerhiya. Matapos tapusin ni Yunming ang pagyeyelo sa sungay, sinabi niya kay Mini Chad na hampasin ito ng martilyo ngunit mag-ingat at huwag itong hawakan ng direkta. Kinuha ni Mini Chad ang martilyo at sinubukang hampasin ang sungay. Sa kanyang pagkagulat, na bago ang hugis ng sungay, may bakas ng martilyo na lumitaw dito. Sinabi ni Yunming kay Mini Chad na bahala na siya sa natitirang proseso. Sinabi ni Mini Chad na masyadong maliit ang sungay para gawing espada, kaya iminungkahi ni Yunming na isang daga na lamang ang gawin. Para sa kanya, sapat na ang ganoong haba ng sandata. Sa kasalukuyan, habang patuloy na hinahampas ni Mini Chad ang sungay, iniisip niya na nagampanan na ng Demon Slaying Sword ang layunin nito. Ngayon, siya naman ang gagawa ng sandatang papalit dito. Nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon habang sinisimulan niyang buuin ang bagong obra. Ngayon, lilipat tayo sa Xinjiang, kung saan makikita si Frog na nag-e-enjoy sa kanyang inumin. Feeling niya ay espesyal siya, kaya sinabi niya sa isang puting turd na hindi siya kailanman nabibigo sa galing nito. Sabi niya, sapat na yun para kahit isang side character ay makahanap ng kapareha, pero kayo, ano ang nangyari sa inyong mga miserableng buhay? Ang puting turd ay nadismaya dahil ikinumpara siya ni Frog sa isang babaeng nagwasak sa kanyang Panginoon at bansa. Sagot niya, buong puso siyang tapat kay Frog at sa Divine Cult, hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa niya. Napatawa si Frog at sinabing nagkamali siya, ngunit may mahalagang bagay na kailangan niyang gawin para sa kanya. Sa narinig, lumaki ang mga mata ng puting turd habang ipinaliwanag ni Frog na dapat niyang malaman na kasalukuyang nakikipagdigma ang kanilang kulto sa Kanan. Isang malaking balakid ito sa plano nilang makarating sa Central Plains. Bagamat malakas ang Kanan, ang tunay na problema ay si Scarred Face, isang dalubhasa sa Fire Realm. Simula nang sumanib si Teo sa kanila, lalo itong naging mahirap para sa kulto na makalusot. Kahit tila perpekto ang kanilang lakas, laging may problema kapag masyadong maayos ang takbo ng mga bagay. Sinabi ni Frog na ang pangit na hairy dog mula sa Tang Clan ay nakipag-ugnayan sa kanilang kulto at partikular na humingi ng tulong ng puting turd. Nagulat siya sa balitang iyon, lalo't ang kanyang tulong ang hinahanap nila. Isa siya sa mga pinakamagandang karakter na nasayang ang potensyal, pero napili niya ang maling panig. Napakahusay ng kanyang kakayahang medikal na kahit sa Sichuan ay kilala siya. Kamakailan lamang, inalok siya ng pinakamayamang grupo ng mangangalakal ng malaking kayamanan para gamutin ang anak nitong may sakit na tila wala ng lunas. Hindi ito nagtagumpay, ngunit nagawa niya itong pagalingin sa loob lamang ng isang araw. Kaya ngayon, isa ito sa mga pinakamaloyal na taga-suporta ng kanilang kulto. Sa narinig, tumawa siya ng malakas. Napansin ni Frog na masyadong nasasayang ang potensyal niya. Sinabi nito na pati ang Tang Clan ay nangangailangan ng kanilang tulong. Hindi alam ni Frog na ang nakikipag-ugnayan ay isang rabid dog at hindi ang buong clan. Kamandat ang puting turd at sinabing, kung ang leader ng kulto ang mag-uutos, gagawin niya ang kahit anong kinakailangan. Tinanong niya kung sino ang gagamutin niya. Sagot ni Frog, humiling sila na gamutin ang paralisadong braso ng apo ng isa sa mga elder. Kahit gumaling ito, sobrang mahina pa rin ng bata na kahit si Muryo ay kayang patayin siya sa isang hampas. Lumapit siya kay Frog at tinanong kung ano ang kapalit. Nagulat siya nang sabihin nitong ibibigay ng Tang Clan ang 2010 poisons, mga laso na kaya ring patayin kahit ang mga Fire Realm Masters. Naging seryoso siya at tinanong kung iyon lang ang kapalit. Sumang-ayon si Frog at ipinaliwanag na hindi ang mga lason ang dahilan ng kanyang pagsang-ayon. Plano niya itong gamitin upang patayin ang dalawang Realm Masters na kasalukuyang humahadlang sa kanila. Naglabas siya ng masamang ngiti at sinabing kapag napatay niya ang mga iyon, sigurado na ang kanilang daan patungo sa Central Plains.
Sinabi niya pa na tiyak na on-shot lang ni Yunmang ang plano niyang ito. Samantala, sa pangunahing bahay ng Jagal family sa hub, may nakaupo sa isang upuan, napapalibutan ng mga bangkay. Sinabi nito na wala nang ligtas na lugar kahit sa Central Plains. Kahit nasa ilalim sila ng teritoryo ni Wong, sobrang pab-aya nila. Basang-basa sa dugo, umiinom siya ng alak habang sinabi sa isang tao sa kabilang bahagi ng silid na narinig niyang patay na ang leader ng Black Death Alliance. Ang ikinagulat niya, ang pumatay dito ay miyembro ng Tang Clan. Ang gabay niya, na may suot na eye patch, ay nagsabing ayon sa impormasyong nakuha nila, ang pumatay dito ay dalubhasa sa lason, nakatagong sandata, at kahangahangang kakayahan sa swordsmanship. Nagulat ang lalaking may asul na mga mata. Sinabi niya na hindi sapat ang mga kakayahang iyon upang talunin ang lider ng alyansa, kaya malamang, umabot na sa antas si Chad na magamit ang pinakamalalakas na teknik ng espada. Lahat ng side character ay gustong mapansin, pero itong si Blue-Eyed Pervert, iniisip niyang siya na ang Gojo Satoru dahil lang sa kulay ng mata niya. Ibinaba niya ang kanyang tasa, iniisip na maaaring nasobrahan siya ng pagpapahalaga sa lider ng alyansa. Nakakapanlumo ang pagkamatay nito, gusto niyang siya mismo ang pumatay dito. Ngunit kung tutuusin, kahit nasa dragon form ang delusional na butiki, kaya nitong talunin siya ng isang hampas lang. Bagamat nabigo siyang makamit ang kanyang pangarap na pumatay, wala na ang nakakainis na kalaban na alam niyang makakasagupa niya balang araw. Ngayon, iniisip ng pervert na sapat na ang kanyang pahinga at oras na para muling magsimula ng pagpatay. Tinanong niya ang kanyang aso tungkol sa kinaroroonan ng Moang Clan. Sumagot ang aso, sinabing nakumpirma nila na palihim na pinalalakas ng Moang Clan ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang merchant guild. Ngunit biglang natahimik ang aso, tila naging mas alerto. Sinabi nito sa pervert na may papalapit sa kanilang direksyon. Iniisip ng pervert na mabilis ang galaw ng mga ito, batay sa kanilang aura. Tila mga backup forces ni Wong ang paparating. Inutusan niya ang aso na asikasuhin ang Moang Clan, habang siya naman ang haharap sa mga puwersa ni Wong. Sa gabi, habang nakatingin siya sa maliwanag na buwan, sumigaw siya, magsisimula na ang panahon ng mundong pinamumunuan ng mga demonyo. Sa Tang Residence naman, pinagpapawisan si Yan Ang habang masikap na nagsasanay ng martial arts. Sa bawat galaw niya, tila sumisinag sa buwan ang kanyang abaniko, na parang naglalabas ng banal na aura. Medyo cheesy pakinggan, pero totoo. Iniisip niyang parang bibigay na ang lahat ng kanyang kalamnan, pero nagpapatuloy siya anuman ang mangyari. Pinilit niya ang kanyang tiyuhin na ituro sa kanya ang martial arts ng kanilang angkan, at ngayon, may di matitinag na tiyaga siyang sanayin ito. Naalala niya kung gaano kahirap kumbonsihin ang kanyang tiyuhin. Sa Sichuan Assembly, wala siyang nagawa kundi manood, kaya't ramdam niya ang malalim na kawalang lakas. Habang nag-eensayo siya, iniisip niyang ayaw na niyang muling maranasan ang ganoong pakiramdam. Habang naghahanda siyang magsanay pa, may biglang dumating na tumawag sa kanya. Si Barbie iyon, ngunit bakas sa mukha nito ang lungkot. Tinanong siya ni Yan Ang kung bakit naroon si Barbie gayong abala dapat ito. Ipinatong ni Barbie ang kamay sa kanyang balikat at sinabing manatili siyang matatag sa balitang sasabihin niya. Na-interview si Yan Ang, tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa narinig niya, tila gumuho ang kanyang mundo, wala na ang Jagal family. Hindi makapaniwala si Yan Ang, at bumagsak ang kanyang mga luha. Ipinaliwanag ni Barbie na ang pervert na siyang nagwasak sa 3 sa 5 dakilang pamilya ay umatake rin sa Jagal family. Sinubukan ng Wudong Swordmaster na pigilan ang pervert, ngunit binalaan nito si Wong na kung hahadlangan nila siya, mawawala ang Wong bago lumubog ang araw. Wala silang nagawa kundi manood habang naglaho ang Jagal clan, hindi makapaniwala si Yan Ang na wala man lang nakapigil sa pervert. Habang binabasa ang sulat, sinabi ni Barbie kay Yan Ang na tama ang naging desisyon nila. Kung tumakas sila mula sa Black Death Alliance, maaaring tuluyan silang naubos. Ngunit habang nanginginig sila, naisip ni Barbie na isang biyaya ng langit na buhay pa sila. Sa kabila ng lahat, hindi napigilan ni Barbie ang kanyang emosyon, at tuluyang bumigay sa pag-iyak. Sinabi ni Yunming, matapos ang ilang saglit na pananahimik, na hindi pa sila nawawala ng lahat. Nagulat si Barbie,
Ngunit ipinaliwanag ni Yunming na hanggat buhay sila bilang miyembro ng Jegal Clan at Tang Clan, may pag-asa silang muling buuin ang pamilya. Dagdag pa ni Yunming, may pangakong hindi pa niya natutupad, kaya't gagawin niya ang lahat upang mabilis na maibangon ang Jegal family. Sinabi rin niya kay Barbie na huwag itong mawalan ng pag-asa. Sumang-ayon si Barbie, ngunit iniisip ni Yunming na may kakaibang nangyayari dahil tila lahat ay biglang gumagalaw. Pumasok ang isang gwardya at iniulat kay Yunming na may bisita mula sa Wudong sect na gustong makipagkita sa kanya. Sa narinig, nainas si Yan'ang at hindi napigilan ang kanyang galit. Iniisip ni Yunming kung ano ang ginagawa ng Wudong sect sa ganitong panahon. Pinapasok niya ang bisita ngunit sinabi kay Yan'ang na magpahinga na muna sila. Iniisip niya kung ang bisita mula sa Wong ay isang kaibigan o panibagong gulo. Malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Habang pumapasok ang estranghero sa silid, ipinakilala niya ang sarili at sinabing narito siya upang humingi ng suporta mula sa Tang Clan. Tinanong niya si Yunming kung alam ba nito ang kaguluhang nagaganap sa hub. Sinabi ni Yunming na may narinig siya tungkol sa muling pag-atake ng pervert. Ipinaliwanag ng estranghero na sa loob ng maikling panahon, nilipol ng pervert ang Jegal Clan at ang Moon Clan. Sa gitna ng lahat ng ito, nalaman nilang si Yunming ay matagumpay na nalipol ang Black Death Alliance. Ayon sa estranghero, bilang isang martial artist mula sa Righteous Sect, hinihiling niya kay Yunming na gamitin ang kanyang lakas para sa kabutihan. Ngunit diretsahang sinabi ni Yunming na ayaw niya sa asal ng mga taong pumupunta upang magmakaawa, kaya tatanggihan niya ang alok. Nagulat ang estranghero, hindi maintindihan ang sagot ni Yunming. Tinanong niya ang dahilan at ipinaliwanag na pati ang Tang Clan ay dumanas din ng malaking kawalan dahil sa pervert. Ginamit ng estranghero ang taktika ng pagiging biktima, sinasabing ayon sa mga prinsipyo ng kanilang pamilya, kailangan nilang gantihan ang mga utang ng dugo ng 10 beses. Ngunit mariing sinabi ni Yunming na bantayan niya ang kanyang pananalita, habang naglalabas ng nakamamatay na intensyon. Galit niyang pinaalala sa estranghero na ang Wudong Clan, na walang ginawa habang nilipol ang kanyang angkan, ay nangangahas ngayong magpataw ng prinsipyo ng pamilya sa kanya. Sa takot, napagtanto ng estranghero na isa lamang siyang pangalawang tauhan sa kwento. Sinabi ni Yunming na wala siyang balak na manood na lamang habang nagpapatuloy ang pag-atake ng pervert. Ngunit binigyang diin niya na kahit nasa ilalim ng proteksyon ni Wong, nawasak pa rin ang Jegal Clan dahil sa pag-iwas nila sa direktang sagupaan sa pervert, dahilan upang magpatuloy ang kanyang lagim. Napalunok ng laway ang estranghero at nawala ng masabi. Sinabi ni Yunming na ipokrito siya dahil ginagamit niya ang prinsipyo ng pamilya laban sa kanya, na nakakainis. Napilitan ang estranghero na umamin na ang estado ng Righteous Sect ay magulo. Ipinaliwanag niya na matapos bumagsak ang Martial Alliance base sa Wuhan, sinamantala ito ng Heaven's Brilliance Force upang agawin ang kanilang pwesto. Ngayon, isang demonic faction ang tahasang kumikilos sa gitna ng Central Plains. Habang nakikinig, iniisip ni Yunming na kahit mapalayas nila ang pervert, ang Righteous Sect ay walang magagawa kundi mag-away-away dahil walang sentral na pamunuan. Naiisip niya na mas masahol pa ang Murim Alliance kaysa sa Black Death Alliance. Bigla siyang nakaisip ng ideya, siya mismo ang mamamahala sa Righteous Sect. Sinabi niya sa estranghero na dapat silang magtatag muli ng isang sentral na pamunuan upang palitan ang bumagsak na alyansa. Labis ang tuwa ng estranghero sa ideya at sinabing susuportahan niya ito. Ngunit tumayo si Yunming, sinabing hindi pa ngayon ang tamang panahon dahil kailangan niyang tumulong sa joint sect sa pagsalakay sa demon cult. Dagdag pa niya, may mga ngailangan ng pagbabantay sa mga ito kung sakaling may masamang mangyari. Bago pa makapagsalita ang estranghero, idineklara ni Yunming na magtatayo sila ng isang bagong martial alliance sa gitna ng Sichuan. Ipinahayag niya ang pagbubuo ng bagong alyansa, at ang paglikha ng ikalawang Murim Alliance ay mabilis na umusad sa ilalim ng pamumuno ni Barbie. Ang mga gusali ay itinayo ng mabilis at perpekto, bago pa man ang opisyal na anunsyo. Samantala, ang General Administration ng alyansa ay maagap na bumili ng mga lupa, dahilan upang biglang tumaas ang presyo ng ari-arian sa Sichuan. Sa kabila nito, nagtawanan silang parang mga bata na tuwang-tuwa sa kanilang tagumpay.
Ilang araw lamang ang lumipas, opisyal na naitatag ang ikalawang alyansa ng Righteous Faction na tinawag na Righteous Heaven Alliance. Kaagad matapos ang pagkakatatag ng Righteous Heaven Alliance, nagsimula ang malawakang kampanya ng pagre-recruit, nagpapadala ng mga liham na nag-aanyaya sa mga bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo na sumali sa kanila sa Sichuan. Nagulat si Yongyang nang makitang napakalaking bilang ng mga tao ang nagtipon upang sumali sa alyansa. Si Barbie, puno ng kumpiyansa, ay kinumpirma ang lumalaking reputasyon ni Yunming habang nakatayo sila sa harap ng libu-libong naghihintay sa talumpati ng batang pinuno. Hindi inaasahan ni Yunming ang ganitong kabilas na paglawak ng kanilang impluwensya. Ipinaliwanag ni Barbie na maging ang 6 na sekta at 3 mararangal na pamilya, kasama ang mas maliliit na sekta, ay dumating na nadala ng kasikatan ni Yunming. Dagdag pa niya, kilala si Yongyang bilang ang bantog na batang lord na nagpanumbalak sa bumagsak na Tang Clan at nagtaboy sa Black Death Alliance, kaya't naging puso ng kanyang impluwensya ang Sichuan. Ang higit na nakakagulat, ayon kay Barbie, ay ang ibinigay nilang pamagat kay Yunming. Nang tanungin niya kung ano ito, isiniwalat ni Barbie ang titulong Venomous Sword Dragon. Bagamat bahagyang nahihiya, inamin ni Yunming sa sarili na bagay sa kanya ang pamagat. Sinabi ni Barbie na panahon na upang opisyal na ideklara ni Yunming ang sarili bilang pinuno ng alyansa, binibigyang diin na walang sinuman ang kokontre dahil siya ang nagtatag nito. Ngunit nananatiling maingat si Yunming, iniisip na maaaring may mga ambisyosong individual na susubok hamunin ang kanyang posisyon. Binaliwala ni Barbie ang kanyang pangamba, ngunit napansin ni Yunming na ang pangunahing layunin ng alyansa, ang lipulin ng mga demonic forces, ay hindi nangangahulugang lahat ay may dalisay na intensyon. Pinaghihinalaan niyang ang iba ay may sariling pakay, kaya't nais niyang itatag ang kanyang autoridad upang matiyak ang katapatan ng lahat. Habang umaakyat si Yunming sa entablado, lumapit ang isang lalaki, isang ambisyosong hamonero na naghahanap ng atensyon. Nanlalamig si Barbie sa nerbiyos, nagulat sa tila hula ni Yunming na mangyayari ito. Nagsimula ang komprontasyon matapos ang mga proseso ng pagpasok. Lumapit ang mga kinatawan ng pangunahing mga sekta upang makipagkita kay Yunming, ngunit kasama nila ang isang kalbong lalaki, isang martial master, na mukhang desperado para sa pagkilala. Mabilis niyang hinamon si Yunming sa isang tunggalian. Buong yabang, iginiit ng hamonero na kahit kahanga-hanga si Yunming sa kanyang edad, wala pang nakakita sa kanya na personal na natalo ang leader ng Black Death Alliance. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, iginiit niyang magtunggali sila, isinusugal pa ang posisyon ng liderato. Pinanood ni Barbie ang sitwasyon ng may pagkainis, alam ang tunay na motibo ng hamonero. Sa panahon ng walang tigil na labanan dulot ng pag-usbong ng mga demonic forces, ang Sichuan, na dati ligtas mula sa pananakop sa ilalim ng Black Death Alliance, ay naging bukas na teritoryo. Napagtanto ni Barbie na sinumang makakakuha ng liderato ng Righteous Heaven Alliance ay mamanahin hindi lamang ang pamana ng Black Death Alliance kundi pati na rin ang katapatan ng hindi mabilang na mga disipulo at sekta sa rehiyon. Hindi nakapagtataka na may maglalakas loob na hamunin si Yunming para sa gantimpala. Bagamat umaasa si Barbie na matututo ang hamonero ng kanyang hangganan, ipinakilala ng kalbong martial master ang sarili at mula ngayon ay tatawagan siyang Bald Third. Buong yabang niyang sinabi kay Yunming na ituring ang tunggalian bilang isang tunay na labanan, mapanirang tinatawag siyang Venomous Sword Dragon. Dagdag pa niya, gamitin ni Yunming ang lahat ng kanyang kakayahan, lason, mga nakatagong armas, at martial arts, upang wala siyang pagsisihan pagkatapos ng laban. Ngunit pinahiya siya ni Yunming gamit ang kalmado ngunit matalas na sagot. Nagpasalamat siya sa pag-aalala ng hamonero, ngunit idineklara niyang espada lamang ang gagamitin niya sa labanang ito. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng lason ay maaaring magdulot ng mga hindi kailangang aksidente. Nagbago ang ekspresyon ng kalbo, halatang nenas sa hindi seryosong tugon ni Yunming. Humakbang si Barbie upang simulan ang laban, tinanong ang parehong kalahok kung handa na sila. Nang parehong tumango bilang sagot, nag-umpisa na ang tunggalian. Inanunsyo ni Barbie ang tunggalian bilang isang laban sa pagitan ng kalbong hamonero at ni Yong, ang batang panginoon ng Tang Clan, na kilala bilang Venomous Sword Dragon, na may posisyon bilang pinuno ng Righteous Heaven Alliance na nakataya.
Punong-puno ng kumpiyansa, binalaan ng kalbo si Yunming na maaaring maganap ang mga aksidente sa laban. Bagamat inamin niyang kahanga-hanga ang progreso ni Yunming sa murang edad, inakusahan niya ito ng labis na kay-abangan. Sa isang malakas na apak sa lupa, ipinakita ng kalbong Hamoniro ang kanyang kapangyarihan, dahilan upang mabasag ang lupa sa ilalim niya. Nagulat ang mga manunood nang makita ang katawan ng kalbo na bumabalot sa matinding aura. Ang kanyang mga tagasunod ay napabulong sa paghanga, napagtanto nilang ginagamit niya ang pinakamataas na anyo ng Shaolin martial arts. Ipinaliwanag ng isang manunood na ito ay hindi simpleng indestructible Vajra body, kundi ang ultimate martial art na nilikha ng unang tagapagtatag ng Shaolin, isang teknik na hindi pa natatalo. Buong yabang na hinamon ng kalbo si Yunming, sinasabing ang mga lason, armas, at martial arts nito ay walang magagawa laban sa kanyang hindi matitinag na katawan. Inangkin niya ang laban bilang isang hamon para isuko ni Yunming ang pamumuno nito. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbigay lamang ng aliw kay Yunming, na lihim na natawa, nagulat na dumating agad ang ganitong pagsubok. Nagbalik tanaw ang eksena sa pangunahing bulwagan ng Tang Clan. Pinag-usapan nina Yunming at ng accountant ng pamilya ang plano para sa punong tanggapan ng alyansa. Kinumpirma ni Yunming na plano niyang itayo ito sa Nanchonan dahil ang pagbagsak ng Black Death Alliance ay nag-iwan ng bakanting lupa na perpekto para sa kanilang layunin. Iminungkahi ng accountant na bilhin ang lahat ng kalapit na lupa upang patibayin ang kanilang posisyon. Biglang pumasok si Mini Chad, humihingi ng paumanhin sa pag-abala ngunit hindi maitago ang kanyang kasabikan. Ipinakita niya kay Yunming ang isang kahon na naglalaman ng isang daga na may kahangahangang ningning. Nagulat si Barbie, at pinuri ng isang matandang miyembro ng Tang Clan ang pagkamalikhain nito. Nang tanungin ni Yunming kung may pangalan na ang daga, masiglang ipinaliwanag ni Mini Chad na tinawag niya itong White Snow Dragon Fang, dahil sa kinang nito na parang yelo. Habang hawak ni Yunming ang daga, naglabas ito ng dalisay na puting enerhiya, sumasalamin sa kapangyarihan at tumpak nito. Bumalik ang eksena sa tunggalian. Lalong nadagdagan ang pag-aalinlangan ng mga manunood habang kinukutsa si Yunming dahil sa pag-asa sa isang simpleng daga laban sa maalamat na indestructible Vajra body. Galit na galit ang kalbo sa pag-aakalang ito ay kay abangan at umatake gamit ang buong lakas ng kanyang katawan, determinado na bigyan ng leksyon ang batang Panginoon. Ang kanilang sagupaan ay nagpadala ng alon ng puwersa sa buong arena. Napasinghap ang mga manunood sa lakas ng banggaan, at ang ilan ay nagsabing kahit ang mga martial artists sa Fire Realm ay mahihirapang tiisin ang ganitong kapangyarihan. Ngunit ang kanilang pagkagulat ay napalitan ng hindi makapaniwalang reaksyon nang harangin ni Yunming ang atake gamit lamang ang isang kamay. Nawala ang kumpiyansa ng kalbo nang mapagtanto niyang napigilan ng malamig ang kanyang matinding lakas. Pinag-aralan ni Yunming ang teknik ng kanyang kalaban, napansin na ang daloy ng enerhiya ng kalbo ay bahagyang naiiba, mas marangya kaysa sa karaniwang Shaolin martial arts. Sa alaala ng mga record ng Tang Clan, naalala ni Yunming na upang sirain ang martial arts ng isang sekta, kailangang sirain ang mga pundasyon ng teknik nito. Gamit ang isang tiyak ngunit kalmadong hampas ng White Snow Dragon Fang, binali ni Yunming ang daloy ng enerhiya ng kalbo, madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Napaatras ang kalbo, nanginginig ang kumpiyansa. Hindi tumigil si Yunming doon, naglunsad siya ng sunod-sunod na tumpak na mga hampas, bawat isa ay nakatarget upang sirain ang armor at daloy ng enerhiya ng kalbo. Ang indestructible Vajra body, na sinasabing hindi matatalo, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitek sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Tahimik na nanood ang mga manunood, hindi makapaniwala na ang daga ni Yunming ay nakakalamang laban sa isang maalamat na teknik. Maging ang kalbo mismo ay naiwang gulat habang unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Isang tagamasid sa gitna ng mga manunood, naninangkit ang mga mata habang masusing sinusuri, ang nakapansin sa kagandahan ng galaw ni Yunming sa kanyang paggamit ng espada. Nagsimula siyang maghinala sa pinagmulan ng mga teknika nito. Samantala, ang Hamoniro ay tuluyan ng nawalan ng loob, bumagsak sa kanyang mga tuhod at kinilala ang kalamangan ni Yunming. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, at ang iba ay sa wakas umamin na ang mga balita tungkol kay Yunming na tumalo sa pinuno ng Black Death Alliance ay hindi labis na pinalaki.
Ang misteryosong tagamasid ay patuloy na nakatingin kay Yunming, puno ng katanungan ang kanyang isipan tungkol sa tunay na lakas ng batang Panginoon. Sa pagtatapos ng tunggalian, nanatiling nakatayo si Yunming bilang nagwagi, hindi mapapasinungalingan ang kanyang lakas at awtoridad, na nag-iwan ng walang pagdududa sa kanyang karapat-dapat na pamunuan ang Righteous Heaven Alliance.